Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Siawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si Santa Maria Gorite, isang bata na martir na pinatay noong 1902 sa Ancona, Italia, at siya'y natiling birhen na ginawang santa noong 1950. Sa atin pong mga pagbasa, atin pong mapagnilay-nilayan ang tungkol sa mahimala na pag-ibig ng Diyos, na kung saan si Hosea na propeta ay nagpapahayag na ang bayang Israel ay kagaya ng isang asawa ng Diyos, na dapat gaya ng Diyos na matapat ay maging matapat din, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig na napahayag ka pong Isus Nazareno sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, na siya ay nagpagaling sa babaeng nidugo ng 12 taon at kanyang binuhay muli ang batang namatay ng 12 taon dahil sa mahimala na pag-ibig o milagro ng pag-ibig ng Diyos na may dakilang pag-ibig. Sa buhay natin, kailangan tayo nang makilala natin ang Diyos ng pag-ibig. Ngunit sa mga sandali na tayo hindi nabuhay sa pag-ibig na ito at nagkasala tayo,
Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga mga kapatid, kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa kadalisayan, ikaw ang nagmahal ng wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Gorite ang karangalang maging martir. Lobin mong magkaroon ng katugunan ng kanyang pagdalangin, na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkaloob sa kanya, ng putong ng kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya. Tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa, magpakailanman Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, at matibay na pagmamahalan, at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa, at makikilala mo ako ang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakilang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo ay pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kay sa akin at ipatong ang iyong kamay sa kanya ay mabuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na iyong pananalig." Noon di, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng ang batang ito ay nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay kapistahan ni Santa Maria Goriti, isang batang martir na pagtangkaan sana siya na angkinin ng marahas. Pero si Santa Maria Goriti ay pinili na mamatay kaysa marumihan ang kanyang sarili. Kaya siya ay pinatay noong 1902. At mula noon, itong dalagita ay naging inspirasyon ng mga kabataan na kanila pong pag-ingatan ang kanilang pagkabirhen. Dahil ang pag-ingat ng tao sa kanyang wagas at dalisay na pagkatao ay isang pagpahiwatig ng Diyos na may kadilisayan, na may kabanalan, at higit sa lahat, may dakilang pag-ibig. At ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay nagpapahayag ng iba't ibang paraan. Ngayon sa ating mga pagbasa, nagpalabas siya ng isang tinatawag na mahimala na pag-ibig. Yung pag-ibig na may milagro, na may himala, na may hindi pa natin maunawaan kung anong klaseng pag-ibig. Kaya po sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng isang propita, Propeta Oseas, Kabanata 2, talata 14 hanggang 20. Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa ang tungkol sa larawan ng Diyos na kakaiba. Ang Diyos na si Yahweh ay umibig sa kanyang bayang hinirang na Israel na parang isang asawa na may wagas na pag-ibig o ng pagmamahal. Kaya kapag tingnan po natin ang ating unang pagbasa sa Oseas, Kapitulo 2, versikulo 16, at sa ibang bersyon, versikulo 18, sinabi ng ating propita na ito yon ang Diyos. Ang pahayag ni Diyos, ang Diyos na si Yahweh. At sa araw na iyon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Sa original po na pagkasulat dito, dalawa po na salita na kailangan kong ipahiwat, i-explain para maunawaan. Yung pong mga lumang Hebreo sa kanilang salita, ang asawa ay mayroong dalawang salita. Ishi, na mula po sa salitang is, ibig sabihin, lalaki na tao.
So, ishi, asawa. At ang pangalawa na salita ng asawa, baali o baal. Na itong ishi, ibig sabihin, minamahal, may debosyon, natatangi na pag-ibig. Pero yung baali, parang napakalayo yung asawa, napakahigpit. Kaya ang tawag sa kanya, Lord, Husband. Itong versikulo 16, Kapitulo 2 sa Aklat ni Hosea, nagsabi na ang Panginoon, siya yung aking asawa at hindi aking baal. Ibig sabihin, hindi siya master, hindi siya Lord. Na ito rin, kung tingnan natin, ang mga Diyos-Diyosan noon sa mga kalaban sa mga Hudyo, ang tawag ng kanilang Diyos-Diyosan ay Baal. Ibig sabihin ng Baal, Lord. Kaya ang pagkasabi dito sa versikulo 16, Kapitulo 2 sa Aklat ni Hosea o versikulo 8 sa ibang bersyon, na sa araw na yaon, tatawag mo sa akin aking asawa at hindi Baal. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos na si Yahweh, gusto niya na ang ugnayan ng tao at sa Kanya ay napakatibay, napakalalim, na parang ugnayan ng mag-asawa. At dahil dito, atin pong maunawaan bakit sinasabi sa ating Salmo 144 ngayon na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. Ibig sabihin ng ganap, puspos at walang hanggan at napakadakila at higit sa lahat na pag-ibig. Kaya po, ang pag-ibig na ito ay napahayag ng tunay nung nagkatawang tao ang Diyos magitan ng Pong Hesus Nazareno. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ang Pong Hesus Nazareno, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, verso 18 hanggang 26, ang ating Panginoon, habang siya ay nagtuturo, nilapitan ng opisyal ng mga Hudyo at sinasabi pa, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ang anak ayon pa sa New Testament, dahil ang New Testament natin, hindi na po Hebreo, Greek na, ang mayroong iba't ibang salita tungkol sa anak. Paidion, teknon. Ito ay paidia, ibig sabihin, anak na babae. At 12 taon. Pero habang naglalakad ang ating Panginoon, may lumapit naman sa kanya sa likod. Hinipo ang kanyang damit dahil dinudugo ng 12 taon. Ang namatay na babae ay 12 taon. Si Santa Maria Gorite, 12 taon na pinatay. Ibig sabihin itong 12, napakahalaga sa mga Hudyo dahil ito po yung mga numero ng pagtitipon. Numero na kung saan magpahayag ng 12 ng panahon. Kaya nga ang ating buwan months ay 12 months. Ang ating oras ay 12 hours. At ito po ay napahayag dito na ang babae na dinudugo, 12 years, hindi man lang siya gumaling. Ibig sabihin, kapag dinudugo ang babae dahil ang dugo, ang kamatayan, yun yung iniiwasan ng tao. Tinuturing silang marumi. Kaya kapag ikay ay may dinudugo o kaya may dugo, ayaw ng mga Hudyo, ikaw ay marumi, kailangang maglinis ka. At yung patay, hindi ka pwedeng lalapit, hihipo sa patay dahil ang patay ay marumi. Ngayon sa ating Ebanghelyo, ang babae lumapit sa ating Panginoon sa likod dahil nga dinudugo siya, hindi pwedeng magpakilala siya na gano'n dahil hindi sa kultura nila, hindi pwedeng lalapit ang isang marumi na babae dahil dinudugo siya, marumi siya at sabihin na gagaling siya. Kanya lang pong hinipo ang laylayan ng damit ng Panginoon at sabi ng ating Panginoon, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka dahil sa iyong panampalataya. Itong ginawa ng ating Panginoon ay kakaiba dahil itong versikulo 22 ay
nagpahayag ng ating Panginoon, hindi siya nagalit. Sinabi niya, lakasan mo ang iyong loob. Ang Panginoon ay laging nagpapalakas sa atin. Nung dumating naman siya sa bahay ng pinuno ng mga Hudyo, nagkagulo na, maingay na, iyakan na, at mayroong plauta na kaugalian ng mga Hudyo ay kailang tinutugtog kapag may namatay. Pero sabi ng Panginoon, labas kayong lahat. Hindi namatay ang bata na natutulog lang. Pinagtawanan siya at kanya pong hinawakan sa kamay ang bata at sinabi niyang, Talita kumi, ibig sabihin, batang maliit, tumayo ka at ito'y nabuhay muli. Ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mensahe sa ngayon na hindi po tayo dapat magpapahirap ng ating kapwa-tao sa pamagitan ng batas, sa pamagitan ng mga lituntunin, sa pamagitan ng paghihigpit. Dahil nakakamatay po yung paghihigpit. Ang tunay na pag-ibig na mahimala ay ang magbigay kaluwagan. At sa panahon ng COVID-19, atin pong makikita na mayroong mga paghigpit na pinakamatagal. Pilipinas na sigurong pinakamataas na may quarantine. Malagay tayo sa Book of Guinness Records na pinakamataas. Pero wala naman tayong nagawa ng sistematiko na paraan. Ang ating pangginagawa, nagkaroon ng anti-terrorism law na napirmahan. Sa kahirap-hirap na ng tao na mamatay nga sa COVID-19, pagguluhin pa ang tao sa pamagitan ng anti-terrorism bill na ito ay nakakagulo dahil kung tingnan mo mga artikulo doon, lalo na yung Article 29, lumabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Bakit gitong ginawa? Hindi ba matalino silang lahat? Bakit ginawa nila ito? Pagpahirap ba ng tao na pwede lang hulihin dahil pinagdudahan at maaring ikulong for 2 linggo na hindi man lang titingnan ang proseso, walang warrant of arrest? Pwede ba sa panahon sa kaguluhan at sa panahon ng tayo ay nagkaroon ng krisis sa COVID-19, pahirapan pa ang tao? Wala na nga silang ginagawa ng mabuti para maigpawan itong COVID-19, gumawa pa ng anti-terrorism law na labag sa konstitusyon ng Pilipinas, pinimahan pa. Inaapila ngayon sa Supreme Court. Sana yung mga taga-Supreme Court makikita nila ang talino nila na ito ay hindi isa batas dahil labag ito sa konstitusyon. Otherwise, tayo lang sa bansa na Pilipinas pagtawanan na gumawa ng isang batas na labag sa konstitusyon. Harinaway at makita natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na mahalin natin kapwa, huwag tayong mag-isip ng masama, huwag tayong gagawa ng mga batas na masama, bagkos mga batas na ikabubuti ng lahat. Dahil ayon pa ni St. John Paul II sa kanyang encyclical Solitudo Rei Socialis number 38, atin pong tingnan ang kabutihan ng lahat. Huwag nating kaligtaan ang pangailangan ng individual. Harinaway ang pag-ibig ng Diyos na dakila ay mapapahayag sa ating paggawa ng kabutihan. Hindi na nais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin sa buhay. At lumapit tayo sa Ama sa pamagitan niya at ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago
sa mga nagnanais na makakamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga karapatan ng tao ukol sa impormasyon ay galangin ng pamahalaan at ang dignidad ng tao ay maitaguyod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mangingibabaw ang diwa ng karapatan ng tao sa mga naatasan sa pamahalaan na bumalangkas sa mga tuntunin sa pagpapatupad ng anti-terrorism law at ang diwa ng katapangan sa kataas-taasang hukuman sa pagdinig sa mga issue sa mga probisyon ng batas na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik ay ating idulog ang ating panalangin, ang ating mga intensyon. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tingin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa isag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain. Ngayong ginugunita namin ang banal na martir, Santa Maria Goriti. At ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo, nang may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan, ng aming kagalakan na Santa Maria Goriti ay parangalan siya, kapalig naming may panindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y matay, sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang anak naghain ng silang buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa namang hel sisiawit ng papuri sa nangumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan naman Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Maria Goriti, ni San Rafael, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng cross sa mga martir mong kami pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapiling tapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, hingapin mo po ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay na ito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagantad mo sa kanila ng kamal-mahalang cross. Ng ikay nulhati na diyan sa langit nalig kami ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay po sa Panginoong Diyos ang aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang mga kagalingan ng aming kaluluwa at katawan pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, palangin na po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin na po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, palangin na po kami upang kami medya sa salot ng COVID-19 sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Isabuhay po lagi natin ang pag-ibig ng Diyos dahil ang himala ng ating buhay ay nakasalalay paano mabuhay sa kanyang pag-ibig. Wagas ang pag-ibig ng Diyos. Dapat adhikain natin ang gagawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti, tanda ng ating pag-ibig sa Diyos. Ngayon na po ang basbas sa mga debuto, basbas din sa lahat ng taong nakiugnay sa atin sa pamagitan ng live streaming. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan yung kanon nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang nagsimba ngayon dito sa Quiapo Church, ang mga nakiugnay sa pamagitan ng live streaming at ang kanilang mga daladala na mga imahin, dasalan at ang mga diriwang ng kilang kaarawan at mga anibersaryo at ang mga may karamdaman o may sakit. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ikling ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Isus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro